Pansamantala nang pinasara ang resort kung saan nag-check-in ang basketball team ng Ateneo kabilang ang mga nalunod na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. May mga pulis na rin na nagpapatrolya sa tabing dagat. Live mula sa Dipaculao, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, pinagbabawal na rin ba ang paliligo sa dagat dahil sa trahedya? Well, Julius, so far, hindi naman totally pinagbabawalang maligo o mag-surfing dito sa dagat. Pero kapansin-pansin yung mas mahigpit na pagpapaalala ng mga otoridad, lalo na dun sa mga nagsuswimming sa bahagi nga ng coastal area dito sa Barangay Lipit kung saan nasawi yung dalawang Ateneo basketball students. Kasabay nga nito ay ang pansamantalang pagpapasara sa resort kung saan ginawa yung team building ng mga player. Sarado na muna sa publiko ang resort kung saan ginawa ang team building activity ng mga players ng Ateneo men's basketball team sa Dipaculao, Aurora. Dito nasawi ang mga student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa drone video ng News 5, walang makikitang tao sa malawak na resort na may sariling basketball court at swimming pool sa loob. Mapapansin ding malawak ang buhanginan mula sa mismong resort bago makarating sa dagat. Pareho sa naunang sinabi ng Aurora Police na ilang metro ang layo kung saan ginawa ang water activities ng mga player. At dahil open sea, bahagi na raw ng karakter ng dagat dito ang sunod-sunod na mga alon. Yung current natin, malakas yan. Dito lang naman yata kayo sa dito. Bantay sarado naman ng mga pulis ang baybayin at mayat-mayang pinapaalalahanan ang mga naliligo sa lugar kasunod ng trahedya. Meron pa rin kasi nagsuswimming sa parehong dagat na sakop ng Barangay Lipit kung saan nalunod ang dalawang atleta. Karamihan sa kanila, puro turista. Dahil kung ang mga lokal o mga naniniraan mismo sa Aurora ang tatanungin, hindi raw sila basta-basta naliligo sa dagat. Itong area ito, hindi. Natatakot kami dito kasi pang surfer itong lugar nito. Ibig sabihin, delikado para sa ordinaryong swimmer, turista. Drop agad yan eh. Tingnan mo, kulay blue and green agad ang malalim agad. Saka mas malakas ang exit current dito. Alam daw nila na mayroong nagaganap na rip current sa lugar o yung malakas, makitid at mabilis na agos ng tubig mula sa dalampasigan pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya sa kalsada pa lang, may ilang karatula ng nakapaskil na nagpapaalala patungkol sa rip current at iba pang safety precaution. Yung pag naliligo ka, nakatayo ka lang, makikita mo paghugot ng alon, humuhukay na sa ilalim ng paa mo. Yung paa mo ang hihilain yan pag mabubuwal ka. Pwede kang magpanik ka na. Kagabi, formal nang inihain ng lokal na pamahalaan ng Dipaculao ang temporary closure order sa sangkot na resort. Matapos do kasi ang ginawang pagsusuri, hindi nila nakasunod ang resort sa Sangguniang Bayan Ordinance na dapat masiguro ang kaligtasan sa mga dalampasigan at napapatupad ng safety measures and emergency protocols kung kinakailangan. Sa pahayag ng abogado ng may-ari ng resort, nakahanda raw ang kumpanya na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa lahat ng legal at administratibong proseso upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at iba pang kinakailangan. Dagdag pa nito, nagsimula na rin daw ang resort na magpatupad ng mga hakbang upang mapabuti pa ang mga pasilidad, operasyon at pangkalahatang karanasan ng kanilang mga bisita. Samantala, bukod sa Senado, ay may naghain na rin ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athletes. Layon daw ng magiging investigasyon na malaman kung sapat ang mga pag-iingat para sa mga atletang Pinoy at kung ano ang mga maaaring ipasa na batas para mapaigting yan. Sa gitna naman ng investigasyon, itinalaga sa Aurora Police Provincial Office si Police Colonel Cornelio Domingo Ordanza. Ayon yan sa dokumento mula sa nasabing opisina. Pinalitan niya ang dating Provincial Director na si Police Colonel Percival Pineda na inilipat sa Regional Personal Records and Management Division. Hindi idinitalye kung may kinalaman nga ba ang balasahan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Julius, kumpara noong mga nakaraang araw, mas naging mailap muna sa media ang lokal na pamahalaan at kapulisan dito sa bayan ng Dipaculao patungkol sa nangyaring trahedya. Iniiwasan din kasi nila na madamay yung turismo ng naturang bayan na kilala sa mga white beach o mga puting buhanginan at magandang dagat na madalas pinaliliguan daw ng mga turista. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.